mga ah, mga kids. Salamat po Panginoon sa umagang ito sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa bawat bata, Lord, na nasa harapan ngayon. Salamat Lord, ikaw ang patuloy na nag-iingat at nagsusustain sa kanila. Patuloy na nagbibigay ng kalakasan, ng kalusugan at nagtuturo, Panginoon, sa paglaki nila. Kaya Panginoon, patuloy niyo silang gabayan hanggang sa kanilang pagtanda. Lord, lumaki sila ng may banal na pagkatakot sa iyo at dala-dala, Panginoon, ng tagumpay, ang magandang kinabukasan, Lord, ang pag-asa, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, at masumpungan nila, Panginoon, ang pagkilos mo at mas makita nila, O Diyos, at mas mapatunayan, Panginoon nila, Panginoon, sa kanilang mga sarili, Lord, na ikaw ay totoong Diyos, buhay na Diyos hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Maraming salamat po. Kung may mga, O Diyos, may mga balak ang kaaway, O Diyos, upang sila ay sirain, upang sila ay panghinain, upang sila ay ah, ilayo sa iyo, O Diyos, winawasak po namin ito sa pangalan ng Jesus, bagos, Lord, lalaki sila, Panginoon, ng may pag-ibig, Panginoon, lalaki sila ng may kagalakan, ng may tamang pagsaway at ng may mga kaakit-akit na ugali na nagmumula sa iyo, O Diyos. Matututo silang rumespeto, magmahal sa kapwa, at higit sa lahat, magmahal sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. At ang kine-claim po namin, ang great future upon their lives, O God. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Ayan, praise the Lord. Ayan, so ngayon umaga po mga kapatid, ay magandang umaga sa atin. Ayan po ba? Magandang umaga po sa atin at malapit ng sumisilip ng araw, ano po? So, sumisilip na ang pagiging mainit, ano? At malapit na tayo sa spring at summer na naman. Hallelujah. At pagtagal-tagal, Pasko na naman. Amen. Amen po ba? So, napakabilis ng panahon. Amen po ba? Kaya ang Diyos natin ay mabuti sapagkat dumaan na ang ilang buwan, ang ilang taon at naririto tayo hanggang ngayon. Tayo ay payapa, tayo ay malakas, tayo ay malusog, at tayo ay patuloy na sinusustain ng Panginoon. Kaya marapat lang kapatid, sabi mo sa katabi mo, bless ka kasi naririto ka ngayon. Ayan, pinagpala ka. Amen ba? Amen po ba? Ayan, so wina-welcome din po pala natin yung kasama po ni Kuya Leo, si Kuya Romy po. Ayan, welcome po. Pwede po ba naman palapakan ng ating Panginoon? Ayan, welcome po sa family of JCFLWC. At nagagalak po kami na makasama ka ngayong umaga. Ayan po. Ayan, praise the Lord. So, blessed tayo lahat, naririto tayo. Amen po ba? Maraming mga sitwasyon ng tao ngayon sa paligid natin na naghihirap. May mga iba walang maipamasahe, may mga iba walang panggas, may mga iba hirap dahil sa trahedya ng gera, at may mga iba talaga na hindi makapunta sa church. Pero tayong lahat pinagpala ni Lord dahil naririto tayo ngayon. Malakas, sustained, and blessed. Amen po ba? Kaya marapat dapat lang na ang Diyos ay balikan natin ng papuri. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ayan. So ngayon pong umagang ito, we are going to open a new series. And last week, nagtapos po tayo sa series natin about sa Love Like Jesus. And for this day, we're going to open a topic about a new series. And pwede po ba natin paki-flash, kapatid na Faith? Ayan. Yung ating presentation. Ayan po. So we're going to open a topic about don't stop believing. Yan, kala nyo parang kanta, no? Parang tumutunog na sa isip nyo, no? Den. Di ba? So, don't stop believing. Ano po yung pag-uusapan natin dito? We're going to tackle for these 4 weeks, mga kapatid, God put it into my heart na himayin natin about these things more deeper pa. Ano po yan? About sa ating pananampalataya. Amen? Many people stop believing to the Lord Jesus Christ. And many people, some of the people are doubting.
and nauuwi sa disbelief. Amen? And many people ay nagkakaroon lang ng belief. So mamaya, ipapaliwanag natin, ano yung pastor, mga sinasabi nyo? Ano ba yung mga sinasabi nyo yan? Ako'y naguguluhanan na. Mamaya po, ano po ba yung believing na ito? Kasi dito po sa pag-uusapan natin dito, mga kapatid, we're going to talk about the faith that is possible even if it's impossible. Amen? Because katulad ng sinabi natin kanina, maraming mga tao, mga kapatid, naniniwala sa Diyos, naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, pero there are times na nawawala yung belief na yon. Ano? Kaya nga ang theme natin ngayon for this weeks na nadadaanan natin is not to stop believing. Kanino? Kay Lord. Amen? Kaya kikilalanan natin si Lord, huhukayin natin about yung faith, at mas palalakasin tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. Amen po ba? Sino excited dito? Amen. So, dito po sa situation natin ngayon, mga kapatid, meron tayong madalas na nasasabing term about do you believe? No? So, bakit? Kasi maraming mga tao na they're doubting, or may mga tao na akala nila yun na, pero hindi pala. Kaya ang tendency, ang nangyayari, nauuwi sa disbelief. Amen? Kasi may mga times na parang ayun talaga, pero hindi naman pala. Amen? May mga times na ito pala yung mukhang bulaklak or mukhang halaman, pero hindi pala. Amen? Kaya yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kailangan natin ma-analyze what is the reality, or what is yung genuine faith versus to not. Amen? At yun yung huhukayin natin ngayon. Alam mo, meron tayo dito sasabi na po natin kanina, the fake and the real. May mga pinag-uusapan tayo kanina na parang totoo, pero parang hindi. So, hiramin ko po itong examples na to, di ba? Meron po kayo ipapakita mga pictures, at ipapakita natin kung totoo ito o hindi. Huhulaan nyo, ha? So, game po ba tayo? Game? Game! Welcome to the JCFLWC show! Yan. Praise God. Praise God. Yan. Game po tayo. Game. Okay. So, number 1. Ito po ba ay fake or real? So real, ang gagaling talagang iba talaga mga taga JCFLWC, no? Nagaling, no? Totoo po yan. So ito po ay isang chemical reaction ng yung plankton, ano? Yung sa dagat, ano po? So totoo po yan. Napakaganda, ang galing na Lord, no? So ito po, fake or real? Sino nagsasabi ng real? Sino nagsasabi ng real? Sino nagsasabi ng fake? Yan. So this one is a real. Ha? So meron pong isang photographer, may isang photographer na ginamit siyang special lens, yung mga nano lens, para talagang makuha yung ganyang yung ka-detail na picture. Ano po? No? So, meron pa isa. Ito po, baka mahirapan po kayo dito kung fake or real to, ha? Is this a fake or real? Fake or real po ba yan? Sino nagsasabi? Parang real, na? Parang real, na? Real po ba yan? Ay. AI ba yan? Grabe, parang totoo siguro to, no? Grabe, magkakatabi sila. Grabe. So, siguro hindi nyo naman po nahalata kasi magkakamukha, no? Yun na. may sumisilip sa likod, no? So, yan po yung gala namin. Gala po namin, magkakaibigan kami. So, very close kami ng mga... Hindi, joke lang. So, ito ba po? Ito, is this a fake or real? Ayan. So, this one, mga kapatid, sino nagsasabi ng fake? Ayan. Sino nagsasabi ng real? Ito po ay real. Ano? Meron pong isang lugar, nakalimutan ko po saan lugar 'yon, na pag nag-low tide or pag yung tumahimik yung tubig, para po siya talagang eternal glass na kung tawagin, na at napakaganda, at kaya talagang dinadayo po ito para kuhanan ng picture, ano?
So ito po, baka mahirapan po kayo ulit dito if this is fake or real. So ayan. So totoo po ba o hindi? Totoo po ba o hindi? Totoo po ba o hindi? Fake or real? So parang natatawa kayo lahat So yun po yung yun po yung Incognito 2.0 So kasama na po yung pastor natin. Ayan, gumaganap siya diyan. Ayan, so nakikita natin. So amen. So ito yung mga bakit natin pinapakita to mga kapatid yung mga yan. So yung mga bagay na ito, bakit natin kailangan ipakita? Kasi nga may mga bagay tayo na akala natin totoo, pero hindi naman pala. May mga bagay tayo na akala natin dapat paniwalaan, pero hindi naman pala. Mukhang tama, pero hindi naman pala talaga tama. Amen? Kung nakikita natin dito kanina, ang dami nagsasabi sa atin, iba-iba, ay, teka, fake yan. Ay, teka, real yan. Pero may mga ganyan talaga situations tayo na mga decisions making natin, mga kapatid, that we tend to decide or to agree na akala natin tama talaga yung ginagawa, tama yung decisions natin, pero hindi naman pala align sa kalooban ni Lord. Kaya ngayon, hukayin po natin about this one. Kaya ang theme natin for this weeks is not to stop believing to the Lord. Paano tayo maniniwala kay Lord? Kailangan nating kilalanin mas lalo ang Diyos. Amen? Kasi ang daming, tulad po ng sabi natin, ang daming mga tayo naririnig na, ay hindi, masaya, naman ako, wala namang tinatapakan tao. Ako naman ay mabuting tao, tumutulong naman ako, mapagmahal naman ako sa iba. Hindi ako mapupunta sa impyerno. 'Di ba? Parang tama, pero hindi. Amen? Bakit? Kasi ang standard natin ng salvation, mga kapatid, the salvation will not come from our own strength, but from the grace only by the Lord. Amen? Ang sinabi sa John 3:16, that for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Walang sinabi doon na kung ikaw ay mabuti, pupunta ka sa langit. Kung ikaw ay masama, hindi ka pupunta sa langit. Wala doon. Ang sinabi, through only Jesus Christ. Sinabi pa sa John, pa sa book of John, sabi, that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Di ba? Except through me. Sabi, so, sino lang yung daan? Si Jesus lang. And because you accepted, yung kabutihan, mga kapatid, kasi, bunga lang yon ng pagtanggap mo kay Jesus. Amen? Yung kabutihan, automatic yun magmamanifest. Bakit? Pinapasok mo si Jesus sa buhay mo. Magmamanifest si Jesus. Amen po ba? Makikita yung Christ-likeness. Bakit? Through our decisions, through our words, through our actions, through our attitudes and character. Bakit? Nababago yung mga unti-unti. Bakit? Kasi nga si Jesus nagwo-work na kasi pinapasok natin. Amen? Kaya yung mga dati mga galitin, nagiging mapagpasensya na. 'Di ba? 'Di ba po? Kaya bakit? Kasi unti-unti nababago, and that is because that is the fact and the reality. The truth is in the Bible. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya wag niyo nang intindihin niya, yan. Medyo parang hindi edited, no? Pero parang totoo, ano? Lalo nito, no? So, grabe. Amen talaga. So, talaga sumabak sila nan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is fact versus faith. Ayan. So, fact versus faith, mga kapatid. So, pag-uusapan natin yung mga mamaya. So, buksan po natin. Ang sabi sa Matthew chapter 28, verse 16 to 17, ang sabi po dito, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. So, tanay po, anong sabi? But some, what? Doubted. But some doubted. So, I'm going to give you a background about this. So, this is anong tawag dito? Yung post-resurrection incidents, mga kapatid. Pag sinabi natin post-resurrections,
after the resurrection. So, nag-resurrect na si Christ. Amen? So, si Jesus, ipinakita niya na kanyang sarili sa mga disciples, hindi pa lahat, mga kapatid. Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Bakit? Kasi sino una nakakita? Si Mary, di ba? At sinabi niya, sabihin mo ka sa mga disipulo, 'di ba? Na ako'y naririto na at anong nangyari? Kikitain ko sila, 'di ba? 'Yan po 'yung nangyari. So 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Doon sila pinapunta. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Iyan ang problema. Tingnan niyo po kung makikita natin ito, etong mga disciples na to, lots of times they encounter Jesus Christ. Amen? Maraming beses nilang nakasama si Jesus Christ. Maraming beses nilang na-meet si Jesus Christ. They saw many signs and wonders that Jesus Christ performed by the power of God. Amen? Amen po ba? Pero this time, ang sabi ng Diyos na siya ay babalik, pero this time, may mga nag-doubt pa din. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Amen po ba? Amen po ba? Why? Tala mo so tanan nyo talagang pinapakita lang mga kapatid ng Bible, or pinakita lang sa atin, that part of our nature, or part of being a human, is talaga minsan nagkukulang tayo sa ating pananampalataya. Pero hindi, mga kapatid, mag-ingat po tayo kasi hindi lahat ng nakasulat sa Bible kailangan tularan. For example, yung pag-aasawa ni Solomon ng 1,000, kailangan ba tularan yon? Ay, okay lang naman pala kasi hindi po. May mga sinulat sa Bible na mga example para hindi na natin gawin. Amen? Kaya yung sinabi na, okay lang pala, pastor kasi nagda-doubt din naman pala sila so okay lang din naman pala ako siguro. Hindi po ganon. Kaya sinulat ng Diyos sa Bible, but some of them doubted, for us to be aware, not to doubt Jesus. Amen? Not to doubt His works or what He can do, what He can perform even into the future. Napakahirap po niyan. Lalo na pag nasa situations tayo that very impossible, napakahirap paniwalaan ni Jesus. Amen? Amen? Kaya minsan, we perform our own works. We do it on our own strength. Kasi bakit? Kasi we lack into this. What is this? The belief. Amen? Amen po ba? And sometimes, we doubted Jesus and what He can do. So mga bagay na kaya niyang gawin minsan, nagda-doubt tayo dyan. That the Lord is provider, sometimes nagda-doubt tayo dyan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabihin mo, kapatid, sabi mo sa katabi natin, kapatid, manampalatayaan na kay Lord. Ayan, amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. So ngayon, may pag-uusapan po tayo mga kapatid. Si Thomas, So si Thomas, mga kapatid, doon sa 11, hindi pa siya kasama doon. Amen? Doon sa 11 na yon. Yung 11 na yon, nakapunta, pero si Thomas hindi pa nakapunta. Kaya this time, babalikan nila si Thomas at sasabihin nila na si Jesus ay buhay na. So, eto si Thomas, mga kapatid, medyo uunawain natin ng konti kasi underrated to Pag sinabi natin underrated, parang ang baba ng tingin sa kanya. Bakit? Kasi nga, yung title na meron siya, he is what? The Doubting Thomas. Amen? Pero mamaya, mauunawaan natin, bakit ganon ba si Thomas? Bakit ba niya nasabi yung mga ganon? At mamaya, sasapul din sa atin yung word ni Jesus. Amen? Tanong niyo po Ang sabi dito, John chapter 20, verse 24 to 29, Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So wala si Thomas doon. Sabi po. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, nakita nila si Lord. Pero ang sabi daw ni Thomas, Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe.
Tanan nyo ha. Yung disciples, nag-doubt din. Pero si Thomas, ay grabe, hindi talaga naniwala. Ha? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang ebidensya. Tanan nyo ba? Si Thomas, hindi po siya doubter. Ano si Thomas? Realistic. Amen? Hindi po doubter si Thomas. Kung makikita natin, si Thomas, if we're going to look back on the past chapters, mga kapatid, nung namatay si Lazarus, tala niya, ang sabi ni Jesus, kay babalik na tayo doon after 4 days, babalik na tayo doon. Alam na ng mga disciples na may threat na sa life ni Jesus. May mga pwedeng pumatay kay Jesus at that time, hindi siya pwedeng bumalik doon sa lugar ni Lazarus, kung saan siya naka-place natin. Ano po? Hindi siya pwedeng bumalik doon. Bakit? Kasi nanganganib yung buhay niya doon. But ano sabi ni Thomas? Sige, kung mamamatay si Jesus, mamamatay na rin tayo. Kita niyo po? Si Thomas, papatay din to. Handa rin itong mamatay para kay Jesus. Mahal din niya si Jesus. He has faith to Jesus din. Naniniwala din siya kay Jesus. Nakasama niya si Jesus. Of course, maniniwala siya sa kayang gawin ni Jesus. Bakit? Nakita niya in his sight eh. Pinadami niya yung mga pagkain. Nagbigay siya ng madaming mga fish. Ang dami niyang signs and wonders. Lumakad sa tubig. Ang dami niya mga ginawa ni Jesus. Naniniwala to sa kayang gawin ni Jesus. Pero this time, nag-doubt si Thomas. Why? Bakit po? Kasi si Thomas, realistic lang. Amen? Amen po? Nakaka-relate na po ba tayo? Amen po ba? Kaya mga kapatid, tala niyo po napakahirap ng bagay talaga. That we are too much realistic. Tala ba? Basahin ba po natin? After 8 days later, his disciple were inside again. Ito na. Nandun sila sa isang lugar. And Thomas was with them. Kasama ni si Thomas. Although the doors were locked, Jesus came. Ay, grabe, no? Hindi mo alam kung paano sumulpot si Jesus. Lumusot ba sa pader? Bakit? Kasi na-resurrect na po yan eh. Ano po? So, hindi na po siya talaga, kumbaga parang talagang ano na siya. Parang kumbaga, paano ba i-explain? Basta, ganun. So, parang parang glorified body na talaga eh, no po? So, talagang, kaya nga pabalik na siya sa langit eh, no? So, although the door were locked, Jesus came. Hindi mo lang paano biglang lang, bush. O kaya parang si Iron Man, no? Bush, di ba? Gumano, no? Parang si Iron Man, no? Gumano, no? Jesus came and stood among them. Biglang pumunta si Jesus, stood among them, and said, peace be with you. In other term, shalom. Ano po, kung babasahin natin sa Hebrew or sa Greek, ang sabi ni Jesus, shalom. Iyan po yung mga mostly na ginagamit nila during that time to greet one another. Ano po ibig sabihin nito? Maraming ibig sabihin to mga kapatid. At napakaganda nitong declaration na ito, especially sa atin. Kaya nga may verse, di ba? Long life, shalom to you, shalom to your life, and shalom to all that is yours. Ibig sabihin, walang kulang, walang masisira, talagang magpa-prosper, talagang gagaling, talagang pagpapalain, yung favor, talagang lahat nandyan mga kapatid. That is the word shalom. Amen? Amen po ba? Kaya yung word na shalom, ang ganda niyan i-declare sa iba. Ano? Kaysa sa ang pangit mo. Di ba sabihin mo na shalom, di ba sabihin mo na lang, di ba? Kaysa manlahid mo tayo ng amen po ba? Amen po ba? So shalom na lang. Amen po ba? So ang sabi that shalom, peace be with you, sabi ni Jesus. Ang sabi sa 27, then he said to Thomas, ay ito na. Ang sabi ni Jesus, alam na ni Jesus yung sinabi ni Thomas. Wala pa si Jesus doon. Sabi ni Jesus kay Thomas, put your finger here and see my hands. Yan na. And put your hands and place it in my side. Bakit? Kasi nandun yung saksak, nandun yung mga hagupit, nandun yung mga peklat, lahat nandun mga kapatid. Yung mga lashes, ano po. So sabi, and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Mga kapatid, I will repeat it again, Do not disbelieve, but believe. If we're going to understand this word that came from the mouth of Jesus Christ, it is not a promise. It is a command. Ibig sabihin, mga kapatid, yung lahat ng mga kabasa nito, lahat tayo,
inuutusan ng Diyos, lahat ng sasampalataya sa Kanya, inuutusan niyang manampalataya sa Kanya. Maniwala na siya ay buhay. Maniwala na may kaya siyang gawin sa sitwasyon mo. Maniwala na kaya niyang mag-provide. Maniwala na kaya niyang baguhin yung situation ng buhay mo. Yan ang sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? May kayang gawin ng Diyos. May kayang baguhin ng Diyos. May kayang ayusin ng Diyos. May kayang i-twist ng Diyos. May kayang pagalingin ng Diyos. Bakit? Because we believe. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ano po sabi, tanyo ha? Kaya tanong mo ha, si Thomas, hindi po siya doubter. Realistic lang. Amen? Nagiging realistic lang si Thomas. Na minsan parang din tayo. Tanong mo ha, ang sabi, wala na tayong pera. Hindi, the Lord will provide. Anong the Lord will provide? Wala nga tayong pera eh. Di ba? Amen po ba? Amen po ba? Teka, may tuition pa ako, di ba, sa Pilipinas, sa mga ganyan. Huwag kang mag-alala. Magpo-provide sila. Wala nga! Saan magagaling? Di ba? And being realistic, totoo naman po eh. Kaya anong gagawin mostly ng mga taong minsan nawawalan ng pag-asa? Di ba? They will, uubusin nila yung lakas nila. Hahanap sila ng paraan nila. Amen? But to those who believe, the Lord can move even at the last seconds. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Pero tala nyo ha, yan yung mga bagay. Ito si Thomas, hindi po siya a doubter kung hindi talagang realistic lang. Ano pa? Basahin pa po natin. Thomas answered him, "My Lord and my God." Ay naniwala na siya, talagang ito yung Diyos ko. Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Sino daw yung mga pinagpala? Yung mga hindi pa nakakakita pero naniniwala na. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung mga wala pa doon pero parang nandoon na. Wala ka pa sa sitwasyon na yun pero pinaniniwalaan mo na. Sino daw yung mga yon? Yun yung mga blessed. Amen? Kaya tanong mo tanong po natin, si Thomas talaga, mahal niya kasi talaga si Jesus eh. Kaya lang, he's being too much realistic. And this is the problem, mga kapatid. Sa fact, too much fact will less your faith. If you're too much realistic guy or too much realistic person, it will less your faith. Amen? Kaya nga ang sabi ng Bible, walk by faith and not by. Bakit? Kasi yung sight, nandun yung realistic eh. Makikita mo yung katotohanan eh. Pero yung pananampalataya, hindi mo kita yun. Amen po ba? Yung sinabi ng mga disipulo, Panginoon, malalayo po ang pinanggalingan ng mga ito. Magugutom po sila. Wala po tayong pagkain dito, magdidilim na po. Di ba sabi, sige, huwag kang magalala, paupuin yung mga yan, kakain tayong lahat. At nakakain. Amen po ba? May baon pa. Bakit? Kasi nga si Jesus, itinuturo niya, hindi yung mga bagay na nakikita, kung hindi yung pananampalataya, yung mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Amen po ba? Ano pa sabi? Lord, kung talagang ikaw yan, sabi ni Peter, kung talagang ikaw yan, palakarin mo nga sa tubig. Di ba? Ang sabi, dahil nananampalataya si Peter, nakalakad siya sa tubig. Pero after he doubted, lumubog siya. Amen? Amen? Kaya anong sabi ni Jesus, bakit nawalan ka ng pananampalataya, Peter? Pero tanong niya po, record sa lahat ng tao, siya lang yung nakatapak sa tubig. Di ba? Bakit? Nanampalataya. Amen? Pero dapat yung pananampalataya natin, kaya nga, don't stop believing eh. Hindi matapos, hindi mag-stop. Amen? Dapat yung faith natin, whatever situation it is, nananampalataya tayo that God can do something in our situations. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam mo, blessed are those who have not seen and yet have believed. Ngayon po, i-elaborate lang natin, what's the word blessed?
mga kapatid. Kung makikita natin to, sounds familiar, ano po? Kasi kung makikita natin yung Beatitudes, one of the first teachings of Christ, ano po? The Beatitudes is yung blessed are the poor in the spirit, 'di ba? For they shall see, 'di ba? Ganyan. 'Di ba po? Blessed are the yung mga meek, ano po, may mga ganyan. At ang makikita natin, yung mga peacemaker, blessed are the peacemaker, mga ganyan po. Inelaborate ni Jesus yung mga taong pinagpala. At dito sa lastly, mga kapatid, very lastly, isa sa mga huling scenes ni Jesus bago siya bumalik sa langit, ang sabi niya, blessed are those who have not seen and yet believe. Amen? Napakahalaga nito. Kasi even to the last days niya sa earth, sa lupa, sinabi at pinaalala niya pa rin sa atin. Sino yung mga blessed? Yung mga taong mananampalataya. Amen? Amen po ba? Kaya tanong po, elaborate natin. The word blessed. Pwede po ba nating, yan. The word blessed. So blessed, ang sinabi dito, sa Greek word and tsaka sa Hebrew word, titignan po natin yung blessed sa Greek ay makarios. Amen? So sa Greek word, ang blessed po is makarios. At sa Hebrew word naman is baruk, or hindi ko, barak ba yan or baruk? Di ba po? So, ito yung sa Hebrew at ito naman yung sa Greek, makarios. Ano pong ibig sabihin ng makarios sa Greek? Makarios, it meaning happy, favored, or fully satisfied through God's grace. So, ibig sabihin talaga, dito sa blessed na ito sinasabi ng Diyos, hindi ka lang basta provide ng Diyos ng pambayad, or ng pang-ulam mo, or ng panggas mo, or ng pang-araw-araw mong pamumuhay. Hindi! Talagang may pabor, may biyaya, at may nag-uumapaw na pagpapala. Sino daw yung mga yon? Doon sa mga taong nananampalataya. Ano ba? Ang sabi dito, denoting divine favor, or imagine, grabe yan, abundance. Amen? And prosperity often rooted in healing or honoring. Grabe po yan, mga kapatid. Tanda niyo po yan yung sinasabi. Ibig sabihin, yung blessed, hindi lang siya talaga basta sinabi as blessed. May mangyayari sa yung kakaiba. May magbabago sa buhay mo. May increase. May paggaling. May paglago. Ano po yan mga yan? Yan yung mga taong blessed. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen. Blessed. Makarios. Yun nga yung yun yung sinasabi, yung makarios. Ano po? Kung sasabihin natin, kasi ang lengguwahe po talaga nila, mga kapatid, hindi naman English eh. Amen? Kaya yung mga shalom na yan, ano po, sa Hebrew talaga yan or sa Greek. Amen po ba? Kaya kung makikita natin, napakalalim ng kahulugan ng word na blessed na ito. Amen? Amen? At kung magagawa natin ito, mga kapatid, isa ka sa pinagpala ng Diyos. Amen? Pastor, paano ba yan? Bakit parang hindi mo pinagpala ni Lord? Yun na nga eh. Mamaya makikita natin. Tuloy pa po tayo. Sabi sa John chapter 20, verse 24 to 29. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Ang sabi po dito, blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen? So, tanin ba? Ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, And without faith, it is impossible to please Him. Ano daw? Ano daw yan? Kung wala daw pananampalataya, imposible daw na ma-please mo ang Diyos. Amen? Amen? At ang sinabi din natin, it is very impossible for you to be in the presence of God eternally if you don't have faith. Amen? Mamaya makikita natin, to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He reward those who seek Him. Amen? Sino daw yung makakasumpong na reward? Yung mga mananampalataya. Yung mga maniniwala. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi po dito, the strongest faith isn't a faith that never doubts. Yes. But what? The strongest faith is a faith that grows through doubts. Mga kapatid, if you're doubting, that's normal. Amen? For example, ito sa kanil, Lord, hatiin mo yung dagat.
magda-doubt ka talaga. Amen? Sabihin mo, padamihin mo yung isang pirasong tinapay, magda-doubt ka talaga. Amen po But wag mauuwi yung doubt sa disbelief. Kasi pag nauwi yung disbelief, kalapastanganan sa Diyos yun. Nababastos ang Diyos doon. Parang nililimitahan mo yung kayang gawin ng Diyos. But God is a eternal God. Wala siyang limit. Yung sum sa atin, we cannot contain the sum for Jesus Christ. Amen po ba? Sabi niya sa mga disciples, sige, at ilagay niya lambat diyan at bibigay ko kayo ng sum of the fish. Pagkuha nila ng fish, hindi kayang buhatin ng isang tao. Bakit? Kasi punong-puno yung bangka. That's the sum for Jesus Christ. Hindi kayang i-contain ng tao. Amen po ba? Sino yung mga yon? Yung mga tao makakaranas. Sino yung mga yon? Yung mga tao mananampalataya. Kaya the strongest faith is a faith that grows through doubt. Kung si Peter po that time, nung inutusan siya ni Jesus Christ na ibaba yung kanyang lambat, at hindi niya ginawa yon dahil nauwi sa disbelief. Dahil bakit? Magdamag na siya nangingisda at wala siyang mahuli. Lord, paano ko ba ilalaglag yung lambat ko dyan? Wala na nga ako mahuli, magdamag na. Pagod na kami, Lord, tas kukunin ko na naman. Wala naman akong mahuhuli. Kung ganun ang reaction ni Peter, wala siyang mararanasan. But because although he doubted, but still believed, nilagay niya pa rin yung lambat. At after that, the abundance come. Amen? Bakit? Blessed are those who believe kahit hindi pa nila nakikita. Amen? Kaya, the strongest faith isn't a faith that never doubts. Yes, nagda-doubt ka. Normal yan. Pero wag mauuwi yung pagda-doubt mo sa disbelief. Bakit? The strongest faith is a faith that grows through doubts. Although nagda-doubt ka, still, gawin mo pa din. Panampalatayaanan mo pa din. Amen po ba? Bakit? Kasi ang Diyos natin makapangyarihan. Karapat dapat paniwalaan at panampalatayaanan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ano pa sabi? Ano pa sabi? Ito, i-elaborate na natin. What is the faith as belief? And what is the faith as belief? Pastor, magkaiba po pala yan? Yes. Yes. Ano po? Magkaiba yung belief doon sa belief. At bibigkasin po natin ito ngayon. Ano po? So yung faith as belief, pananampalataya bilang paniniwala. Ano po? At yung faith as belief, pananampalataya bilang pag-uugali. So iba po ito. Yung paniniwala mo at bilang doon sa inuugali mo, iba po yun. Amen? Iba yung naniniwala ka lang at iba yung ginagawa mo. Iba po yun. Kasi the word faith, mga kapatid, is a verb. It is an action word. Amen? Hindi lang ito basta mababasa mo, kung hindi yung sinasabi ng Diyos, have faith on me, may action doon. May kailangan kang gawin, may kailangan kang hakbangan, may kailangan kang i-sacrifice in order for your faith to Christ. Bakit? Kasi nga, nananampalataya ka sa Kanya. Amen po ba? At yung lahat ng mananampalataya sa Kanya, ano mangyayari? Makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Parang ang hina. Hallelujah! Hallelujah! So, tala niyo ba? Sabi dito, often Christians are accused of being hypocrites. Amen? Bakit daw? Because they are full of belief but with a wrong behavior. Amen po ba? Totoo naman po, di ba? So, marami daw mga Christians are being accused bilang isang hipokrito. Or in other terms sa ngayon, plastic. Bakit? Kasi nga, marami silang paniniwala but with a wrong behavior. Naniniwala sila na may Diyos, pero hindi naman makita sa kanila na may Diyos. Naniniwala sila na may Diyos, na ang Diyos ang nagpo-provide, hindi naman naniniwala. Amen po ba? Yes, may mga paniniwala ka, pero ayaw mo naman aksyonan. Amen po ba? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, that have faith on me, it means to put it into an action. Amen? Amen po ba? Kaya ito naman ang pasabi, ito na, belief versus believe.
So yung belief, mga kapatid, it is what? A doctrine. And believe, it is what? It is an action. So yung belief, mga kapatid, ito yung mga paniniwala mo. The Lord is my provider. Sabi nga, yung kanina nga sabi na nga ng asawa, di ba? Huwag ka mag-alala, the Lord is my provider. Tapos dumating yung sitwasyon na tinetest ka niya talaga. Kung the Lord is still the provider. Hello, saan ako kukuha ng pambayad ko? Saan ako kukuha ng pambayad ko? Di ba po? Di ba? Saan tayo kukuha ng mga naku po, kailangan malapit na yung mga bayarin. The Lord is my diba? Pagdating mo sa church, Jehovah Jireh, di ba? My provider. Tapos pagdating ng kinabukasan, pagdating mo, naku po, yung mga bayarin natin. Di ba? Ang layo doon sa pinaniniwalaan mo, doon sa action mo. Bakit? Kasi ang dami mga tao, mga kapatid, puro doktrina eh. Ang galing nila sa mga paniniwala, ang galing nila makipagdebate, pero yung action, sablay naman. Hindi naman talaga na-fulfill, puro paniniwala. Na ang Diyos mabait. Pero ikaw, hindi ka naman mabait. Amen po ba? Ang Diyos mabait, pero ikaw sama-sama mo sa ibang tao. Di ba sa trabaho, nakikipagpatamaan ka din. Hindi, huwag mong gawin yan, hindi ko rin gagawin yan. Pero ang Diyos mabait. Amen po ba? Amen po ba? Nakikipagpaligsahan sa pero naniniwala ka na ang Diyos ay mabait. Amen po ba? Bakit? Kasi nga, belief over believe. Iba po yun. Yung belief po, hindi pa po sa faith yun. Yung believe, that's the faith. Kaya nga sabi ng Diyos, do you not believe? Believe ang sabi ni Jesus. Amen? Amen po ba? Ang sabi ng Diyos, manampalataya ka sa akin. Ang ibig sabihin, mga kapatid, may action na kasama doon. Amen po ba? Kasi nung sinabi kay Thomas na si Jesus buhay, nag-doubt siya. Kailangan pa niya ng mga ebidensya. Kailangan makita ko muna yung saksak, yung butas, yung mga para, lumusot, ay, si Jesus nga, Lord my God, ikaw nga yan, Diba? Amen po ba? Yan? Realistic. Nagda-doubt. Bakit? Kasi nga, hindi naman makatotohanan. Pero mostly, mga kapatid, the Lord will test you into situations na hindi makatotohanan. Amen po ba? Sino makakaisip na yung dagat mahahati sa gitna? Na yung mga pagkain dadami at may makakapagbaon pa. Amen? Na yung mga tubig magiging wine. Sino makakaisip ng mga ganun? Is that the realistic? Hindi po. Ano yun? Faith. Amen? At mangyayari yon hindi sa belief. Mangyayari yon through your belief. May action kang kailangan gawin. Amen? May hahakbangan ka kahit tingin mo imposible. Kahit parang nagdadoubt ka. Pero still you have to step forward to it. And once you step, the Lord will speak. The Lord will move. You will experience something that you did not experience before. Kagaya ni Moses. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Ano pa? Yung belief daw, yan yung truth. And yung believe, yan yung testimony. Yan. Di ba? Puro ka katotohanan, puro ka totoo. Puro ka doktrina, puro ka ganyan. Belief yon. Pero yung belief, mga kapatid, kailangan may action, kailangan may testimony ka. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Diyos, if the Lord is a blesser, kaya dapat ikaw din, blessed ka din. Bakit? Because you believe, at because you put it into action, blessed ka din. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi ka lang puro sa katotohanan, puro ka, hindi, oo, totoo yan. Tapos hindi makita sa buhay mo. Diba? The Lord, ang naniniwala ka that Sunday is for Christ. And yet, minsan, nilalaktawan mo naman. Amen po ba? Amen po ba? Naniniwala ka na Sunday is for Christ, tapos pagdating naman sa Sunday, tulog ka. Naniniwala ka na Sunday is for Christ, tapos pagdating mo sa Sunday, oras para sa Diyos. Imagine, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng napakadaming oras. And yet, pagdating mo sa church, magsa-cellphone ka pa rin.
The Sunday is for Christ. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Nakikita po natin? Kaya believe over believe. Amen po? You have to put it into an action. Amen. Amen po ba? Nakukuha po natin. Kaya dapat yung truth natin, we put it into what? Testimony. Makikita talaga ng sanlibutan, even ng mga kapatiran nating Kristiyano, that we have the faith to Christ. Bakit? Because we believe. Amen? Kulang ang budget natin. Kulang ang budget. May sinabi ang pastor na okay, kailangan natin maghanda lang kayo. Pastor, kulang eh. Huwag kayo mag-alala, pastor. God will provide. Ganon, no? Amen po ba? Bakit? May belief eh. Amen po ba? Naniniwala at nananampalataya. Bakit? Because we believe. Hindi lang tayo basta may paniniwala lang tayo that Jehovah Jireh, that our God is provider. But nilalakaran natin yun na ang Diyos talaga natin, provider. Amen po ba? Kaya sa mga sitwasyon na walang-wala tayo, we believe that God can make something. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya naniniwala ka that the Lord is your healer. Tapos, sumakit ang ulo mo. Sumakit ang bewang mo. Di ba? Di ba? Doon ka na lang sa bahay. Doon na lang ako sa bahay kasi ang sakit ng ulo ko. Pero naniniwala ka that the Lord is your healer. Kung naniniwala ka that the Lord is your healer, si Jesus magpapaulan ng presensya niya sa lugar na ito. Lumapit ka sa presensya niya. At once that may experience mo, because you believe, lalabas ka sa simbahan, magaling at pinalakas. Amen? Bakit? Kasi nga, lumalakad ka hindi lang sa belief. Lumalakad ka saan? Sa believe. Iba po yun, mga kapatid. Alam po, kaya nga, ang daming mga Kristiyano na accuse ng what? Hypocrisy. Bakit? Kasi nga, hindi nakikita sa kanila yung pananampalataya eh. Nakikita lang sa kanila yung paniniwala eh. Amen po ba? Kristiyano, Kristiyano pa man din yan. Kaya ba kaya may mga ganon-ganon? Akala ko ba Christian yan? Parang turugista naman ata yun. Diba? Pero Christian yun, ha? Diba? Amen po ba? Bakit? Kasi nga, believe eh. Hindi si Lord, mabuti naman yun. Diba? Amen po ba? Nandiyan pa po ba tayo? May natututunan po ba tayo? Masakit lang pong pag-aralan, mga kapatid, na pero totoo eh. At kailangan talaga nating sabihin lahat. Kasi even ako, tinamaan ako eh. Kaya damay-damay na tayo. Tinamaan din ako eh, nung nag-aaral ako. Sakit kaya, no? Lord, minsan talaga nagda-doubt ako sa'yo. Minsan may mga bagay akong ini-skip ko dahil sa doubt ko. But still, the Lord is continuously reminding us, not just to believe, but believe. Amen? Amen? Amen po ba? Nandiyan pa po ba tayo? Naniniwala na po ba tayo sa Diyos? Amen po ba? Ayan, hallelujah. At lalakad pa po tayo, no? At yan, sabi dito, Christian life is a life of believing and continuously believing. Ano po? Kaya nga ang theme natin is, don't stop believing. Huwag kang hihinto. Kasi once na huminto ka, mayayari na. Ano po? Amen po ba? Tanong mo, kaya ano nangyari? Ano nangyari kay Moses? Si Moses po, nung time na ang dami niya mga dinaanan, and through all of their journey, may mga signs and wonders na nangyayari. May pillars of fires, may clouds, at pag kailangan nila ng karne, may provider ng karne. May mga magpapadala ang Diyos ng karne. At kung kailangan nila ng pagkain, nagpapadala ang Diyos ng pagkain. Umuulan ng mana. May bread pa, may steak ka pa, saka pa. Tapos kung kailangan man ng fresh water, magpapadala ang Diyos ng fresh water. Nasa wilderness po sila noon, ha? Ibig sabihin, mga kapatid, through that, mga kapatid, sa wilderness, tuyo doon. Walang source of everything. Walang tubig, walang pagkain, wala kang pagkukunan. Bakit? Desierto nga eh. Amen? Pero pinakita lang ni Lord na kahit nasa wilderness ka, kaya niyang mag-provide. Ibig sabihin, doon pa lang sa situation na yan, mga kapatid, pinapakita na ng Diyos doon sa mga taga-Israel that He is the Yahweh. He is the only God who deserves only the praise and the worship.
Kaya kung sasamba tayo sa Diyos, mga kapatid, ipakita natin sa Kanya na talagang deserving siya. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi nga, ang Diyos, ayaw niya. He's a jealous God. Ano? Gusto niya talaga pag yung may bigay natin yung best para sa Kanya. At may express natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Gaya ng pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? So, tanong mo, ipinakita niya dito. At pinakita ng Diyos yung lahat ng mga kabi-kabilang ng mga signs and wonders, nahati ang dagat, ano po, at kung ano ng mga nangyayari, at tinabunan ng dagat yung mga taong mahabol sa kanila at nakagoon sila. Ano po? Ang dami mga nangyayari. In short, talaga naranasan nila ang great signs and wonders ng Diyos. Amen? Amen po ba? But on that situations, si Moses po, hindi po siya nag-disbelief. Hindi po siya nag-disbelief sa Diyos. He knows what he should do. But because of out of temper, nung mali ang ginawa niya, anong nangyari? Consequence come after. Amen? Hindi siya nakapunta doon sa ipinapangako ng Diyos sa kanila. Amen? Yung napakagandang pangako hindi niya naranasan. Bakit? Because of disobedience. At alam niyo ba, mga kapatid, that every time we disbelieve to God, we disobey Him? Amen? At every time we disbelieve to God, consequences came after. May consequence po doon. May mga bagay tayong namimiss, may mga opportunities tayong namimiss, may mga blessings tayong namimiss or nahihindrance. Bakit? Bakit? Because of our disbelief. But the Lord still continuously putting us into a situations where He will test us. Saan? Sa ating believing sa Kanya. Ano po? Sa mga sitwasyons na parang higahos, sa mga sitwasyon na parang talagang wala ka ng ibang lalapit ako, hindi siya na lang. Doon, sa mga ganong sitwasyon, pag napagtagumpayan mo yon at nasumpungan ka pa rin ng Diyos na naniniwala sa Kanya, then expect something. You are part of the blessed people na sinasabi niya sa Kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya sabi ko, Christian life is a life of believing and continuous believing. Hindi po natatapos, mga kapatid. Hindi pwedeng Sunday ka lang naniniwala sa Diyos. Tapos pagdating mo ng weekdays, tapos na. Amen? Hindi naman pwedeng every other may gawain ka lang naniniwala kay Lord, tapos paglabas mo sa bahay, wala na. Hindi po yun, mga kapatid. Ang Christian life natin, lifestyle mo dapat pananampalataya. Parang ganito po yan. Ang tubig po, mga kapatid, sa tao, hindi natin kayang mabuhay sa mundong ito na walang tubig. Amen? Amen po ba? And if we cannot live into this earth without the water, that's the same as our faith. Hindi natin kayang mabuhay nang walang pananampalataya. Pastor, bakit humihinga pa rin yung mga iba? Yung mga masasamang tao humihinga pa. Yes! Hindi po yun ang sinasabi. That's the reality. But the faith, it means, yung mga bagay na hindi mo nakikita, yun yung mga hindi mo nakikita, mga kapatid, may mga nangyayari sa tao na hindi mo alam. May mga nangyayari sa atin na hindi natin alam na nangyayari, dinananas natin. Bakit? Because of our disbelief sometimes. May mga namimiss tayo. And we cannot enter into the presence, mga kapatid, of God without the faith. Amen? Amen? Kaya nga, those who believe in Him, di ba sabi sa John 3:16, those who believe in Him shall not perish. Bakit those who believe in Him? Bakit ang sinabi niya sa John? He is the way, the truth, and the life. Siya lang yung daan. Kaya kung sino yung mananampalataya sa Kanya, siya lang yung makakasumpong. Amen po ba? Amen po ba? Hindi paniniwala, Hindi paniniwala ng Diyos talaga ay Diyos. Hindi po maniniwala or talagang mananampalataya sa Kanya. Iba po 'yun. Iba po yung naniniwala ka na lang si Lord ay blesser, na si Lord ay healer, na si Lord ay provider, na si Lord ay sustainer. Pero hindi mo naman talaga na-actionan 'yun. Kaya once that you declare that the Lord is my provider, then expect something that the Lord will test you through that. Talaga bang naniniwala ka na akong provider mo? Sige nga.
Kaya ka ba dadaanan ni Lord sa mga testing, sa provision? Nang sa ganon, nang pag dumating yung provision, talagang mapatunayan mo, Lord, you are truly my provider. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya tala nyo the Lord is my healer. Kaya minsan iaalaw ni Lord yung sakit. Amen? Para talaga matest ni Lord kung talaga naniniwala ka ba, talaga ako ba talaga ang tagapagpagaling mo? Kaya the time that you experience the healing of God, Lord, talagang Jehovah Rapha, you are my true healer. Amen po ba? May mga ganito pa nga yung mga talagang ayaw maniwala, talagang sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa kanila, talagang iaalaw ni Lord. Padaanin sila ng mga situations na wala talaga silang dadaanan, wala na silang ibang tatakbuhan kung hindi si Lord na lang. Magkakasakit! Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. At sabi ng doktor, isang bulatan na lang pipirma dyan, patay na yan. Ha? Ang sabi ng doktor ng gano'n, anong mangyayari? Dahil naniwala siya, nanampalataya siya sa Diyos, healing came, bang! At anong sabi niya? Lord, you are truly the Jehovah Rapha. Amen. Bakit? Napatunayan Nalakaran Amen. Hindi lang believe that in through that situations, na kahit doon sa situations na yon, naniniwala ka pa din. Kaya nga, continuously believing Kahit doon sa situation na yun, nahihirapan ka, may struggles, may persecutions, pero still believing to the Lord. Do not stop believing. Amen po ba? Na ang Diyos may kayang gawin. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Malakas na palakpak po para kay Lord. Hallelujah. Ano pa? Ito na, faith as belief. Ito na. At dito natin ibibigay yung mga topics natin. Faith as belief. Ano sabi dyan? John 3:16. Ito yung sasabi natin. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Marami mga taong belief. Belief nila yan. Kahit mga unbeliever, alam nila yan. Amen? Kaya may isa pa po ako dati. Sige nga po, kung talagang Christian ka, ano po yung heart of the Bible? May heart pa lang Bible. Ano? Alam ko po yan. John 3:16. Ang galing mo po talaga. May totoo po yan, ha? Noong time na nag-evangelism ako. Kaya dapat natin sinasabi natin. So, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kabisado niyo po, po, kabisado ko po. Diba? Bakit? Kasi ang daming mga tao naniniwala dyan, pero hindi naman nila ina-action yan. Amen? Ang daming tao naniniwala na dahil mahal ng Diyos, tala niyo po mahal ng Diyos ang sanlibutan, binigay niyang nag-iisa niyang anak na kung sino sumampalataya sa Kanya, hindi maghihirap o hindi magkakaroon ng buhay ng walang hindi nila maintindihan. At ang daming tao naniniwala dyan, may Diyos talaga na nagmamahal sa atin. Pero hindi naman nila ina-actionan yan. Amen? Hindi sila nag-i-step into faith through that word. Amen? Kasi yung word niya sa atin yan, ang sabi ni Lord, lakaran mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen po. Ano sabi pa, tanay po for God so loved the world. Ano po yan? That is the greatest fact. Yan po yung katotohanan. That's the reality. Amen? Yan yung the greatest fact. Na ang Diyos, mahal niya tayong lahat. Ano pa? That He gave His only Son. Ano yan? That's the greatest act. Amen? At ano ba? Ano ba? Nawala tayo. That whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ano yan? That's the greatest pact. Ano po yung pact? Parang itong kasunduan or parang talagang, anong tawag dito? Yon parang covenant, the greatest covenant. Ano po? Na ibinigay sa iyo ng Diyos na talagang mangyayari ito sa iyo once you believe. Pag naipasa mo ito, that whosoever believes in Him should not perish. Yung sino lang maniniwala. Amen? Amen po ba? Kaya kung may maririnig tayo na lahat ng tao, anak ng Diyos, balik tayo sa John 3:16. Sino lang yung maniniwala at mananampalataya. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ang Diyos, may result after. May pagbabagong mangyayari sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Amen? Even to your loved ones, into your family, may mangyayari mga kapatid at nagugustuhan mo yan.
Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kasi ito na ito naman, sa faith as believe. Genesis chapter 17, verse 1 to 2. Dito na po tayo magtatapos. Ano? Kasi nga, ito yung problema mga kapatid. Punta muna tayo dito. That whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. That's the greatest fact. Amen? So yung for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, should have eternal life, may greater meaning pa po yan. At yung sinabi ko sa inyo kanina, na kailangan nating malakaran yon, yung pananampalataya na yon. Kaya the Lord will put us sometimes into a process. Kaya mga kapatid, wag sana tayong umabot sa situations na ang gusto lang natin, puro promises. Ayaw na natin ng process. Amen po ba? Kasi si Lord, padadaanan niya tayo sa process. Ang sabi niya, di ba sabi sa kanta natin kanina, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit niya inalaw yun sa mga anak niya? Totoo po nangyari yun eh. Amen po ba? Totoo po nangyari yun eh. Sila Meshach, Shadrach at Abednego, ba't niya inalaw na padaanin sa apoy? To test their faith. Hello? Amen po, di ba? Bakit niya inalaw na pwede namang doon pa lang, bago pa lang, hindi na buhos, pakidatan na ng Diyos yung hari na yon para hindi na sila malagay doon sa pugon at hindi na sila Pero bakit inalaw ni Lord? Kasi nga gustong i-test ng Diyos yung pananampalataya. Ang sabi nung tatlo, sige po, hindi po ako sasamba diyan kasi iisa lang po ang Diyos ko at kahit hindi man ako iligtas ng Diyos ko diyan sa pugon niyan, hindi pa rin ako sasamba diyan. Tandaan niyo po yung word na binitawan niya ngayon, ang ganda ng ngiti ni Lord doon. Amen. Alam mo ang daming mga tao naniniwala because they're after of the result. Naniniwala sila kasi alam nilang may makukuha sila after. Amen? Kaya nga si Jesus, ang daming follower ni Jesus, ang daming sumusunod kay Jesus, talagang si Jesus, siya nun viral siya nun viral siya sa Israel nun that time. Talagang si Jesus nagpapagaling, talagang dinadayo siya, napakadaming tao na talagang humahabol kay Jesus at that time. Pag nalaman siya nandun sa lugar na yun, hinahabol siya talaga ng tao. Bakit? Nagpe-perform siya ng miracle. Ang daming tao humahabol sa kanya doon. At naniniwala na siya, he can perform something. Pero after all that, what happened? They shouted what? Crucify him. Bakit? Yung mga taong yon, yung mga taong nakakain, yung mga taong nakaranas ng himala ng Diyos. Bakit ganon? Bakit ganon yung reaction? Kasi nga, belief lang, hindi sa believe. Amen po ba? Nakita lang nila, napaniwalaan nila, pero hindi talaga sila nanampalataya sa Diyos. Kaya yung mga taong marami doon, mga kapatid, they're all after of the result. Kasi nga, nakita lang nila, yung result lang, ay gumaling ako, ay kumain ako, ay nakakita ko ng himala, ang galing. Parang nagmamagic lang. Di ba po? Kaya sumusunod sila doon. Pero tayo mga kapatid, kahit hindi tayo makaranas ng result, sabi ni Lord, still believe. Amen? Amen po ba? Pero panghawakan niyo to. Once nag-believe ka kay Lord, automatically may result. Pero dala mo yung pananampalatayang tatlo, kahit hindi po ako iligtas, hindi po kami luluhod yan. Hindi po kami sasamba sa Diyos nyo. And after that, what happened? Itinapon sila tatlo sila, pagkita ng 4 na sila. Di ba? At hindi man lang nasunog kahit mga balahibo nila sa loob ng pugon. Na yung mga taong nagtapon pa yung nasunog, pero sila hindi nasunog. Bakit? Because they believe. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ito na, last. Matapos na tayo dito. Sa faith as believe. Ayan. So ito naman, kanina si Thomas, ito naman ngayon, si Abraham. Tandaan niyo po When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him, Abram, and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Amen?
Amen? So, ang sinabi diyan, 99 years old na si Abraham nung nagpakita si Lord sa kanya. Tandaan niyo po that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. Amen? Amen po ba? Ito yung promise ni Lord kay Abraham. Ano po? Covenant niya kay Abraham. So number 1, faith as belief is living a life before. Amen? Amen po ba? Living a life before. So sabi muli sa Genesis chapter 17 verse 1 to 2, walk before me and be blameless. Ang gusto ni Lord, mga kapatid, as we believe to Him, we put it into an action. Doon tayo sa harap niya, maniwala tayo sa Kanya. It means that you believing, you walk before Him, and you become blameless. Amen? Alam niyo, nakakalungkot ito eh. Kasi nga, sometimes because of our situations, minsan nakala natin mag-isa lang tayo. At minsan, nawawala na sa isip natin na si Lord present. That is why sometimes, even in our situations, when we are alone, the Lord will test us. The Lord will test our faith if we still believe to Him. Amen? Kahit mag-isa tayo, mga kapatid, maniwala tayo na si Lord, kita tayo. Amen po ba? That is why He said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Amen? May tututunan po ba tayo, mga kapatid? Diyan pa po ba tayo? Ano pang sabi diyan? Number 2, living a life beyond. Kanina, living a life before. And this one, living a life beyond. Ano po? Ano ang sabi diyan? Genesis chapter 17 verse 1 to 2, that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. Kasi tanong niya, ang madalas na gusto ng tao, yung that I may multiply you greatly. Yung ang gusto ng tao, yung lahat ng promises, pero ayaw nga ng tao, yung process. Dali po, malinaw na malinaw. Sabi dito, makakaranas ka ng multiplication. Ha? Makakaranas ka ng multiplication. Saan yan? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kapatid. Amen? For the Lord will multiply you into something better, mga kapatid. Bago mo maranasan yan, anong sabi ng Diyos dun sa una? Anong sabi ng Diyos dun sa una? Walk before me and what? Be blameless. Amen? Amen po ba? Amen po ba? And after that, after you fulfill that, mga kapatid, bago mo, para malakaran mo yung pananampalataya ngayon, ano sabi ng Diyos? May multiply you greatly. Amen? Kaya ikaw, dahil nananampalataya ka sa Diyos, nagwo-walk ka before kay Lord blameless, kaya kang paramihin ni Lord. Makakapag-disciple ka ng marami pa. Amen. Makakapag-share ka ng marami pa. Bakit? May pananampalataya ka sa Diyos. Nalakad ka sa Diyos. Nananampalataya ka sa Kanya. Sumusunod ka sa Kanya. Kaya lang sabi ng Diyos, and you may multiply greatly. Amen? Ano pa? Ano pa sabi diyan? A life that pleases God is a life that He can multiply. Amen? Yung life daw na nakalulugod sa Diyos, isa sa mga life na nakalulugod sa Diyos, yung life na kayang paramihin ng Diyos. Amen po ba? Paano pararamihin ng Diyos? Dahil nga nananampalataya. Alam niyo po yung 12 pinili ng Diyos, mga kapatid? Yung 12 tao na pinili ng Diyos, yung isa nagpatiwakal, pero may pumalit at may mga nadagdagan pa. Nag-multiply yung mga yon. Si Peter nag-multiply into 3,000 at dumami pa. Bakit? Nag-walk before Him. Nanampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Yun ang layunin ng Diyos kung bakit tayo buhay pa. Isa yun sa mga layunin at mga purpose ng Diyos kung bakit hanggang tayo ngayon buhay pa. Ano yun? Mag-multiply tayo.
Amen po ba? Hindi lang po pastor, hindi lang po leaders, hindi lahat na kumilala ka sa Kanya at nakararanas ng biyaya niya, may testimony ka kapatid, i-share mo yan sa iba. Amen po ba? Yan yung bagay na, yan yung isa sa mga bagay o buhay na nalulugod ng Diyos. Ano yun? Yung mga buhay na kaya niyang palaguin. Hindi niya kayang palaguin yung isang buhay na hindi naman talaga sumusunod sa Kanya eh. Amen po ba? Paano niya palalaguin yung taong hindi naman nagsasubmit sa Kanya? Sino yung mga kaya niyang palaguin? Yung mga taong nagwo-walk before Him at nagiging what? Blameless. Hindi perfect. Hindi sa hindi nagdadoubt. Nagdadoubt pa rin, may imperfections pa rin. Pero what? May faith na nilalakaran. Amen? May sacrifice na kailangan siyang isacrifice. May mga pagsuko talaga. May mga self-denial talaga siyang dadaanan itong taong ito. At talagang meron siyang, may mga times na mahihirapan itong taong to. May mga times na magdadoubt itong taong to. Pero still, ang pag-ibig ng itong taong to sa Diyos, grabe pa din. Ano po? That is the life that pleases to the Lord. The life that He can multiply. Amen? Kaya tanan mo, pag si Lord, yung pananampalataya mo kay Lord nawala na, unti-unting nawala, mawawala ka na rin talaga sa gawain. Totoo po yan. Talagang unti-unti mawawala ka ng interest sa Kanya. Mawawalan ka ng appetite sa Kanya. Bakit yung faith mo nawawala na yan? May paniniwala ka na lang. Pero yung pananampalataya mo, unti-unti namamatay na. At yan ang gustong gawin ng kaaway sa'yo. For your faith to get hindered. Ma-stop yung faith mo sa Diyos. Bakit? Pag wala ka ng pananampalataya, it is very impossible for you to please Him. Amen po ba? There is no multiplications. But sometimes there will be divisions pa. Bakit? Wala ng faith. There will be no other additions. Bakit? Wala ng faith. Amen po ba? Paano lalago yung pananampalataya natin? One of the thing, mga kapatid, walk before Him and be blameless. Ibigay mo yung para sa Kanya. Huwag mo siyang sukuan sa pananampalataya mo. May mga situations kang dinadaanan na parang imposible, pero still manampalataya ka pa rin sa Kanya. That He can perform something, He can work something, He can do something na hindi mo pa nakikita. Yan ang Diyos mo, mga kapatid. Hindi mo siya kayang limitahan. He is an eternal God. At ang gusto ng Diyos for you, that you know Him na, hindi mo lang siya basta maniwala, hindi ka lang basta maniwala sa Kanya. That's your belief. Kung hindi manampalataya ka sa Kanya, so that He can what? Multiply you. Amen po ba? Yan ang ine-expect ng Lord sa atin, mga pabata tayo, mga pamatanda tayo, ano man ang edad natin. Alam mo, sabi niya, balik ko po ulit when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Alam mo mag-press forward po tayo. Ito sa number 3 yan po, sorry po. Living a life because. Ano po yung because na yan? Tanya po when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am the Lord Almighty, walk before me and be blameless. Bakit po because, Pastor? Bakit living a life because? Because you will serve to the Lord because you love Him. You will serve to the Lord because you have faith on Him. Tanong niyo po ang edad po hindi ang paglilingkod po hindi nasusukat sa edad. Saan? Sa pananampalataya. Tanong niyo po, ibig sabihin, Lord, bakit ang dami-daming taon na nabuhay ni Abraham, bakit dun sa 99 years old mo pa siya tinawag? Bakit? Di ba, pwede naman siya tawagin doon sa prime niya, doon sa mga 30s or 20s, sa kalakasan niya katulad nila David. Pero bakit si Abraham, tinawag siya doon sa 99 years old na siya?
And the Lord appeared to him and Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Bakit mo sa 99 years old, is pinapakita lang dito mga kapatid, that age doesn't matter para kay Lord. Amen? Kaya yung paglilingkod kay Lord, walang retirement. Habang buhay ka, may purpose ka kay Lord. At habang buhay ka, may kaya kang gawin para sa Kanya. Ano lang ang requirement? To have faith on Him. Amen po ba? Huwag ka lang basta maniwala. Manampalataya ka sa Kanya. Na kaya kanyang gamitin, kaya kanyang baguhin, kaya kanyang palaguin, at kaya kanyang i-multiply. Because you have faith on Him. Amen po ba? Amen po ba? Nakuha po natin? Nakuha po natin? Kaya lang sabi, what will make this world amaze? Bakit daw? It is no longer the love of God for us, but our love for the Lord. Makikita ng sanlibutan na hindi lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kung hindi yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya kahit anong mangyari mga kapatid, nananampalataya ka. Bakit? Mahal na mahal mo siya. Amen po ba? Amen po ba? What I believe matters, mga kapatid. But how I behave matters more. Do you believe? This is the question. Do you believe? Or should I still continue asking, do you still believe? That's the greatest question. Tanong yan ni Lord sa atin. Amen? Hanggang ngayon ba, naniniwala ka pa rin sa Kanya? That He can protect you? Pag pinadala ka niya sa Iran, para mangaral ng Kanyang salita, naniniwala ka ba? Susunod ka ba sa Kanya? Diba? Parang, Pastor, parang baliw ka ata. Pero totoo po eh. The Lord, minsan hindi mo siya maiintindihan eh. Hihingi niya minsan talaga yung mga something na impossible. Ipapagawa niya talaga sa iyo minsan yung mga something na impossible. Para ano? Para ma-proof sa iyo na kaya mo siyang panampalatayanan. Dapat mo siyang panampalatayanan. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya natin, under process. Di ba po? Di ba po? Sa process pinadadaan ni Lord. Doon sa time na mahihirapan ka, mai-stretch ka, doon lalago yung pananampalataya mo. Hindi doon lang sa promises. Amen? Padadaanin ka ni Lord sa process, sa maraming process, sa difficulties, sa hard situations. Bakit? Kasi through that, your faith will be worked out. Lalago, lalalim, lalakas, tatatag ang pananampalataya mo. Bakit? Dumaan ka saan? Sa proseso. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Just like what we read, mga kapatid, can we all close our eyes and bow our heads and let us continue to dwell in the presence of the Lord right now. Hallelujah. Salamat po, Lord. Kagaya po ng nabasa natin kanina, that we are disobeying the Lord pala. Nakakapag-disobey pala tayo kay Lord sa tuwing tayo ay hindi naniniwala or nananampalataya sa Kanya. The question is this: is there any time that you face situations where you doubted the Lord at hindi ka nag-put into faith? This is what the Lord is telling you right now. Repent and ask for forgiveness. Sapagkat kapatid, isa sa pinaka nasasaktan ng Diyos is dun sa mga situation na dapat mo siyang paniwalaan pero hindi mo siya pinaniniwalaan. Dapat mo siyang pagkatiwalaan pero hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Because He knows that He is God. At tayo mga tao madalas, nalilimitahan natin ang Diyos na ito. Sa lahat ng mga bagay na ipinperform niya sa atin, ginawa niya sa atin,
and still nakakapag-doubt pa rin tayo and disbelief sa Kanya. That is why, if there is situations na kung bakit may mga times kang hindi mo ma-sacrifice kay Lord, may mga bagay kang mga hindi mo magawa para kay Lord, it's because of your disbelief, then it is time for you to ask for forgiveness right now for the Lord. Come on. You can pray. Search our hearts, O God. Hallelujah. Hallelujah. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Aming Ama, salamat po, O Diyos, sa buhay na ito, na patuloy mo kaming ginagabayan, pinapaalalahanan, patuloy mo kaming kinakausap. Salamat po, Lord. Dahil sa oras na ito, Lord, pinuksan mo ang aming kaisipan sa mga bagay na dapat naming panampalatayanan. Sa lawak at lalim ng iyong salita, O Diyos, akala namin tama na ito. Pero hindi pa pala. Kaya, Panginoon, dalangin po namin that for this word, O God, that we receive this day, hindi po ito mawala sa amin. Pagkos malakaran namin. Increase our faith, O God. Improve our life. Remove the bad attitudes na naghihinder sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, remove all the evil influences na nakakapag-remove, Panginoon, sa amin sa pananampalataya sa iyo. Panginoon, kung ano mo pang bagay, O Diyos, na hindi namin kayang panampalatayanan sa iyo, na may kaya kang gawin sa amin. Help us, O God, to overcome this. To face this process. And that we may believe in you. And that we may experience the greatness of your favor. Salamat, Lord, palalaguin mo kami. For that you will multiply each and every one of us. Sapagkat matututo kami at mas palalaguin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Lalalim, Lord, ang pangunawa namin sa iyo. Lalawak pa, O Diyos, ang aming pag-ibig sa iyo. At mas lalakas pa, titibay pa ang aming pananampalataya sa iyo. We declare shalom for everyone, O God. Patuloy mo kaming pagpalain, palakasin, at kung may mga karamdaman sa amin, Lord, pagalingin mo po sila. Kung may mga tao, Diyos, na sila, Lord, ay na-short financially, Panginoon, turuan mo silang manampalataya at iabot mo, Lord, ang provision mo sa kanila. At Lord, kung may mga tao na nanghihina, may mga tao, Lord, na nanlalamig, Panginoon, muli mong ibalik ang init sa kanila at ang kanilang appetite, Lord, sa iyo. Ang kanilang excitement, Lord, sa pagpuri at pagsamba sa iyo ay manumbalik nawa. Salamat po, Panginoon. May you bless us continuously for this week. In the name of Jesus. Amen and amen and amen.